Magsitayo na po ang lahat. Bago po natin simulan ang pagdiriwang, magiliw nating batiin ang isa't isa ng isang magandang gabi. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na gabi ng ating misa nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating santong patron. Malimit nating naririnig, love is the common denominator that unites all people. Ito ay isang katotohanan na sumasalamin sa dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang nag-uugnay sa ating lahat kay Jesus. Sa misang ito, sa ating pagdedebosyon kay Tata Jose, dalhin nawa tayo nito sa tunay na pakikiisa sa buhay ng ating kapwa at pamayanan. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang kura paroko ng Our Lady of Peace Paris na si Father Christopher Tejido. Pasalubungan po natin siya ng palakpakan. At sama-sama po nating itaas ang ating mga tinig sa pag-awit. Amen.
ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lumay na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo, sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila, subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya't nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid," at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigas sila sa wikang Lycaona. Nanaro sa ating mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ang saserdote nito ang nangyari, nagdala sila sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ang taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa, ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan upang sa langit at ng masaganang ani na takdang panahon. Binubusot niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa.
Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginagawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit ng sansinuko. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalatutan. Samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Kamusta na po kayo? Kamusta na po kayo sa inyong pagsunod sa huwaran ni Tata Joseph? Taunan po itong pagdiriwang ng kapistahan ni Tata Joseph. Kamusta na po kayo sa pagsunod sa Kanya? Alam niyo mga kapatid, may tuturo po ako sa inyo pag tinatanong po kayo na, kamusta na po kayo? Ito po yung inyong magiging tugon. Sa awa ng Diyos, mabuti po. Kamusta na po kayo? Sa awa ng Diyos, mabuti po. Alam niyo po mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng banal na misang ito, sa pagpaparangal po natin kay Tata Joseph or kay San Jose, may mga bagay po tayo na dapat mapahalagahan, lalong-lalo na po sa tema po ninyo ngayon sa taong ito. Sila, ako, at ikaw ay dinadala ni Tata Joseph upang maging nagkakaisang tayo. Pagsasabihin po mga kapatid ang mga salitang remember, alalahanin, memorare, ano po yung pumapasok sa ating isip? Sino pong pumapasok sa ating mga isipan? Di po ba yung mahal na inang si Maria? Ang memorare, ang panalangin ng alalahanin. Kasi nga po yung ating mahal na inang si Maria, huwaran sa pagtatangi nga sa lahat ng kanyang karanasan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang puso. Kaya yung pag-aalaala, paggunita, pagbabalik tanaw sa paggabay ng ating mahal na si Maria ay makakatulong din po sa atin sa pagpapahalaga po natin sa ating Santo Patron na si San Jose. Balikan po natin ang kanyang katangian, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang bukasyon. Kasi nga nagsisilbing gabay si San Jose upang maalaala natin at mapahalagahan natin yung nagkakaisang karanasan natin ng pagpapahayag ni Kristo sa buhay natin. So balikan natin, si San Jose po, pinili ng Diyos nung ipadala niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito na magkaroon ng nanay at tatay upang siya ay arugain, upang siya ay turuan, upang siya ay hubugin, at higit sa lahat upang magabayan at mahalin. Si San Jose po, napakalaki po ang kanyang responsibilidad na ipakita niya ang napakalaki at malalim niyang pagmamahal kay Maria at kay Jesus. At hindi lamang po si Jesus natuto sa kanya, kundi hinubog niya si Jesus upang maging isang lalaki na tapat at nakalaan sa Diyos. Marami pong mga banal po na nagpahayag patungkol sa kanyang katangian, na napakahalaga yung papel ni San Jose para sa kanyang pakikiisa sa dakilang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. At natatangi at naiaangat din ang kanyang pagmamahal sa sambayanan ng Diyos at ang kanyang kahandaan, kabukasang palad na tulungan ang sambayanan. Kung babalikan po natin mga kapatid, ipinahayag po noong panahon na, noong 1870, ang pagkilala kay San Jose na siya po ay ang ama ng sambayanan, ang mistikong katawan ni Kristo dito sa lupa. Kaya nga meron po tayong spiritual father. Ang ating mahal na ina is our spiritual mother. Kaya nga, nung binalikan po natin yung katotohanan, pagpapahalaga ng ating simbahan, nung idineklara ni Pope Francis, 3 years ago, yung Year of St. Joseph, dito po pinahalagaan po natin si San Jose, no? Bilang ama ng buong sambayan ng Katolika. At sa pamamagitan ng sinulat ni Santo Papa Francisco, ang Patris Corde, ang puso ng isang ama, napahalagahan po natin ang katauhan, ang misyon at paggabay ni San Jose para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano. Ini-highlight po sa Patris Corde yung creative courage ni St. Joseph.
creative courage ni Saint Joseph. At kailan lumilitaw ang kanyang creative courage? Sa panahon na ang banal na pamilya ay nahaharap sa pagsubok at mga problema. Na ang karpentero pala ng Nazaret ay dahil nga sa kanyang pananalig, sa pagtataguyod ng Diyos, ang mga bagay o problema ay nababaliktad, nababago niya upang maging isang bagay kung saan patuloy na mararanasan, lalo na yung mga nakakasaksi, ang banal na pagtataguyod ng Diyos. Hindi lamang po sa kanila bilang banal na pamilya, kundi para sa lahat na nakasaksi sa katotohanan na ito. Kaya nga po mga kapatid, yung paanyaya sa atin sa pagbabalik tanaw po natin sa buhay ni San Jose, naway bumaling po tayo ng ating pagtuon, ang ating isipan sa Kanya. At hayaan po natin siya na maging gabay ng ating buhay. Kasi nga po, alalahanin natin, siya ang nagsisilbing gabay para sa ating karanasan. Nagkakaisang karanasan patungkol sa pagpapahayag ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga sa punto po ng ating Ebanghelyo, nagkadalasan po tayong mga tao, ang bilis po nating makalimot. Nakakalimutan po natin kung paano nagpapahayag, nagpapakilala, nagsasalita ang Diyos sa ating buhay. Kagaya po mga karanasan po natin mga kapatid, kung kailan klarong-klaro natin, nakikita yung presensya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga magagandang insight o pangunawa na nagmumula sa ating buhay panalangin. Yung pananalig po natin na lumalalim dahil naririnig natin yung boses ng Diyos sa pamamagitan ng ipinapahayag na banal na kasulatan at pagpapahayag ng sermon o homilya ng isang pari. Ang mga nasasaksiyan po natin, pagpapanibago sa pagbibigay kalayaan ng Diyos sa pagkakataon na tayo ay pinapatawad sa sakramento ng kumpisal. At higit sa lahat mga kapatid, yung kaliwanagan na natatanggap natin every time sa mga pagkakataon na nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan na salita ng Diyos ay patuloy na nagiging buhay sa ating pamumuhay. Kasi ito yung mga katotohanan mga kapatid. Pag ang Diyos ay nagpapahayag, ang ibinabahagi niya palagi sa atin ay yung kanyang katotohanan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang pagpapatawad at lahat ng klase ng pagpapala at biyaya. Kaya nga sa mga pagkakataon na ito, mga biyayang ito, nagkakaroon po tayo ng konsolasyon sa ating mga puso, sa ating pagkatao. At dito po natin nararanasan na malapit tayo sa Diyos. Pero sa lahat mga kapatid, ito po yung sana wag nating kalimutan kasi isang pamayanan po tayo, nagkakaisa tayo ngayon na dinadanas ang presensya ng Diyos sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya ito po yung ating balikan. Kasi ito yung mga pagkakataon na may sinasabi sa atin ang Diyos kung ano yung akma sa ating pamumuhay. Ayon sa ating pangangailangan, ang pagpapala ng Diyos ay natatanggap po natin sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya ito yung huwag nating kalimutan. Ang pagpapahayag ng Diyos sa atin bilang sambayanan. Ang pagpapahayag, pagpapakilala at pagpaparanas niya sa atin ng kanyang presensya sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, na siyang dadalhin naman po natin pagkatapos ng banal na misa, ang lahat ng pagpapala at presensya ng Diyos sa ating pagmimisyon sa buhay. Kasi nga po mga kapatid, ang mga alagad sa ating Ebanghelyo, nagkaroon din po sila ng karanasan patungkol sa ating Panginoong Kristo. 3 taong inilagi ng Panginoon sa mundong ito sa kanyang pagmimisyon. Namangha sila sa kapangyarihan ng Panginoon habang siya ay nagtuturo sa kanila, na nagbigay sa kanila ng kaliwanagan. Nasaksihan nila ang daming mga himala na ginawa ng Panginoong Kristo. Natunghayan nila kung paano pinalaya ng Panginoon ang mga makasalanan. At higit sa lahat, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian nung nagbagong anyo siya. At nakita nila kung gaano pinahalagahan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay panalangin, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama before and after na gumawa siya ng himala o bago pumunta at pagkatapos pumunta sa isang pagmimisyon. Karanasan din po ito, collective experiences
of the disciples about the revelation of our Lord Jesus Christ, revealing to them as well God the Father. Kaya nga mga kapatid, biyaya po ang bawat pagkakataon na nasusumpungan, nararanasan at natatagpuan natin ang presensya ng Diyos. Dahil patunay po ito na ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang makapangyarihang kamay ay umiiral, nangyayari at nararanasan po natin yan sa ating buhay. Kaya sa bawat pagkakataon na ito, pasalamatan natin, itangi po natin ito sa ating mga puso para wag po nating makalimutan. Naway maging bahagi po ito ng ating karanasan. Alam niyo po, sa aming po paghuhubog sa seminaryo, bahagi po yung Ignatian spirituality. So may 30-day retreat po kami. Sa 30-day retreat, sa aming appropriation, inumungkahay po kami sa pamamagitan ni San Ignacio na daway bawat karanasan, yung 5 senses ay kabilang. Kasi nga pagkabilang po ang 5 senses natin, yung sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of feeling, sense of hearing, tatatak sa ating katawan ang ating karanasan. Magkakaroon tayo ng body history sa ating pagpapahalaga sa history ng ating buhay. Ang kasaysayan ng ating buhay ay kwento palagi kung paano nagmamahal ang Diyos sa atin. So mananatili yan kung pahahalagahan natin yan at pasasalamatan. Kasi nga mga kapatid, alam ng Panginoong Jesucristo, lalong-lalo sa konteksto ng kanyang mga alagad, na baka makalimot na naman sila. Dahil nga sa nangyari sa kanyang pag-aalay ng sarili. Dahil sa mga pagkakataon na matitinag ang kanilang pananalangin, ang kanilang buhay panalangin at ang kanilang buhay paglilingkod, inaanyayahan sila ng Panginoon na balikan ang kanilang karanasan. Sa pamamagitan ng ating pagpapahalaga sa Banal na Eucharistia, sinabi nga ng Panginoon sa kanila, ang kanyang huling habilin, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya nga, every time we celebrate the Eucharist, we are always remembering the many good things that the Lord has given to all of us. Kaya nga po mga kapatid, ang tanong, ano po ang mga katuruan, kaalaman tungkol sa ating pananampalataya ang inaanyayahan po tayo na balikan, itangi at pahalagahan sa ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, sinabi ng Panginoon Kristo sa Banal na Eucharistia, ipapadala ko sa inyo ang Espiritu Santo dahil siya ang magtuturo sa inyo, magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko. Kaya nga po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating Banal na Eucharistia, naway hindi lang po natin hangarin ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu Santo. Hilingin din po natin ang pamamagitan ni San Jose. At hilingin po natin sa Kanya ang regalo na maalala po natin ang napakaraming pamamaraan kung saan nangungusap, nagpaparanas, nagpapahayag si Kristo sa ating buhay. Dahil nga sa pamamagitan nito, magkakaroon ng katuturan ang ating tema sa taon na ito. Na sila, ikaw at ako ay dadalhin ni Tata Jose upang maging nagkakaisang tao. Tayo. Buong pagtitiwala, itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ni Tata Jose. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, kaisa ni Tata Jose, panatiliin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, kaisa ni Tata Jose, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kaisa ni Tata Jose, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang karangalan at dignidad ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kaisa ni Tata Jose, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa na gamitin sa mabuting paraan ang mga natatanging kakayahan, kayamanan at kapangyarihan para sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kaisa ni Tata Jose, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman at sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling at kapanatagan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kaisa ni Tata Jose, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa isang natatanging paraan, itinataas namin ang iba't ibang kahilingan ng mga nagpamisa ngayon. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga biyayang higit nilang kinakailangan. Ganon din ang intensyon ng mga may sakit na sa bilangguan at mga pamilya sa kapitbahayan na tumanggap sa pagbisita ng imahe ni Tata Joseph at nag-alay ng panalangin sa alay pasasalamat kay Tata Joseph. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, kaisa ni Tata Jose, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa atin pong pag-aalay, mauuna po ang mga mag-aalay ng sobre pasasalamat alay kay Tata Joseph. Susundan ang mag-aalay ng gamit pang-eskwela at sa dulo ang alak at tinapay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay naikiusap na ang gagawin namin tuwangan ng pithaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, yung aming ginugunita, si San Jose, nakabiyak ng puso ng aming mahal na inang si Maria. Nilob mong nagpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa anak, sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri. Sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Hesus Kristo, ang ating buhay, pag-ibig at kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad kayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsitanggap ng banal na paikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Pagkatapos ng ating misa, inaanyayahan ang lahat na manood ng serenata, handog ng Banda 3 Kabataan. Bukas, Martes, sa ikalimang gabi ng ating nobenaryo, ang punong tagapagdiwang ay si Father Jason Bill C. Valesa, Parish Priest ng Christ the King Parish. Ang evening program bukas ng gabi ay serenata na handog ng Banda San Jose. Sa May 1, Miyerkules, masasakyahan muli natin ang pagtatanghal ng Saikawan Street Dance na magsisimula sa ganap na ika-4 ng hapon. Pinakikiusapan po ang lahat na iwasan muna ang mag-park sa kahabaan ng Padre Diego Serra. Pansamantala ding isasara ang kalsada hanggang matapos ang pagdaan ng street dance. Ang prosesyon sa bayan ay gaganapin sa May 4, Sabado, na magsisimula sa ganap na ikalima, 5:15 ng hapon. Susundan po ito ng Misa Novenaryo sa ganap na ika-7 at kalahati ng gabi na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. Sa araw ng Pista ng Bayan, May 5, ang punong tagapagdiwang sa ika-9 ng umaga ay ang lubhang kagalang-galang Bishop Jesse E. Mercado ng Diocese of Parañaque. Sa araw na ito, isasara ang kahabaan ng Padre Diego Serra Avenue sa ganap na alas 12 ng tanghali upang bigyang daan ang paghahanda sa Marching Band Parade. Muling bubuksan ng kalsada matapos ang pagdaan ng lahat ng banda. Maari pong magpatala ang sinumang nagnanais na maging miyembro ng kapatiran ni Tata Jose. Ang sinumang interesado ay lumapit lamang sa may table sa labas ng simbahan. Ang imahe ni Tata Jose ay dadalhin ngayong gabi sa kapitbahayan sa ugnayon ng Ilaya. Hinihilingan po ang mga taga-Ilaya na sumama sa paghahatid. Pakinggan po natin si Monsignor Bobby Olaguer para sa ilang pananalita. Ang ating pong parokya ay nagpapasalamat kay Father Christopher Tejido sa kanya pong pamumuno sa ating Misa Nobenaryo sa gabing ito na ipag-ugnay po niya ang Ebanghelyo at ang katangian ni Tata Jose. Thank you very much, Father Topper. Si Father Topper po ay dati nating kasama sa Vicariate. Dati po doon siya sa Mary Immaculate Conception sa Gatchalian. Noong February po, nalipat na siya sa Our Lady of Peace sa Sukat. Alam niyo naman kung bakit tinawag na Our Lady of Peace. Pagtawid niyo, Manila Memorial Park. Talaga pong rest in peace sa mga parishioner niya doon. So, lubos po ang ating pasasalamat kay Father Topper. Alam niyo po, dapat po ngayong gabi, babiyahe siya papuntang Bicol. I-represent niya yung diocese natin sa Bicol. Pinospon niya para lang mapagbigyan tayo. Thank you very much, Father, ha? At siyempre, paanyaya namin sa iyo, Father, sa Sunday, fiesta namin, ang 9 o'clock Mass ay celebrated Mass, tapos katapos ng Misa ay Mesa. You are invited. Thank you very much, po. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng paghahandog ng sambayanang Kristiyano kay Tata Jose. Sabay-sabay po tayong manalangin, mahal naming patron San Jose, Sa iyong pananalangin at pagtatakiling ay niyahandog namin ang aming sambayanang Kristiyano ng San Jose. Kung papaano tinaguyod mo at tinalagaan ang iyong sambayanan, gayon din naman ay sinasamo namin na iyong itaguyod din at alagaan ang
aming sambayanan. Inihahabili namin sa iyo ang aming mga pinuno. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, turuan mo silang maging matapat at makatarungan, marunong magpaliban ng sariling kapakanan, alang-alang sa sambayanang kanilang pinaglilingkuran. Inihahabili namin sa iyo ang mga anak tahanan. Masalanginawa nila ang wagas mong pagmamahal sa iyong kabiyak ng dibdib at anak. Naway maging matibay na gabay sila ng kanilang mga pamilya. Inihahabili namin sa iyo ang aming mga manggagawa. Sa pagpapatulo ng pawis at pagbabanat ng buto, ay pinamalas mong marangal at nagpapabanal ng paggawa. Tulutan mong makita namin na sa paggawa, ay pinamamalas namin ang pagmamahal at paglilingkod sa may kapal, sa pamilya at sa kapwa. Inihahabili namin sa iyo ang aming mga may sakit at mga nag-aagaw buhay, kung paano ikaw ay inaliw ni Santa Maria ni Jesus sa iyong karamdaman at huling sandali ng buhay. Anyayahan mo rin sila upang kayong tatlo ay magbigay ng aliw at lakas ng loob sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid. Tuloy namin inihahabili sa iyo ang aming sambayanang Kristiyano. Diyos mismo ang may nais na magpagtatag kami ng isang pagkakapatiran na naaayon sa kanyang kalooban, isang sambayanan na may pagmamahalan at kapayapaan, katarungan at pagpapatawaran. Dahil dito, buo ang aming pagtitiwala na ang pagtulong mo sa amin ay magkakabisa at magkatagumpay. San Jose, kaming maging matunog sa pangangailangan ng aming mga kapatid at maging bukas-palad kami na matugunan ang mga ito. Huwag mo kaming tulutang mahulog sa tukso ng pagkaingit at paghihiganti. Ang mga ito'y sumisira sa mabuting pagsasamahan at pinagwawatak-watak ang aming mabuting pagkakapatiran. Bagkus, tulungan mo kaming maging maunawain at mapagpatawad, handang magpakasakit at ilibing sa limot ang nasaktang kalooban. Hingin mo kay Jesus na pagkalooban kami ng wagas na pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit na kaginhawaan. At pagkatapos sa huling sandali ng aming buhay, kapag kami nakaratay na sa banig ng karamdaman, hilingin mo kay Santa Maria at kay Jesucristo na samahan kami upang kayong tatlo ay magdulot sa amin ng aliw at lakas ng loob na kaharapin ang may kapal, siya nawa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating misa, humayo kayo at patuloy na maging magkakalakbay sa isa't isa. Salamat sa Diyos.